Honor X6C, ang pinakamurang AI phone na pwede mong bilhin ngayon. Maganda ang mga cellphone ni Honor. Honor. Kotse. Honor. May AI na. Maganda ang mga cellphone ni Honor. Kaya lang medyo mahal yung ating mga nare-review before. Ngayon, mura na po. As low as 4,000 plus, meron ng Honor phone na may AI, na bonggang design, na sexy pa. Bakit sexy? Kasi X-sexy. Ha? Marami na nagre-request sa akin na i-review ang phone na to. Bakit kaya? Dahil ba mukha siyang iPhone 17 Pro Max? Napaka-premium ng design and feels? Bakit parang sobrang mamahalin to kapag nawakan mo? May bigat pa? May headphone jack pa? By the way, ang specs pala ng phone na to ay, this is powered by the Helio G81 processor. Pwede na for 4K. Naka 120Hz refresh rate display na po siya. Aba, naka Magic OS 9 na agad siya. Android 15. Sheesh. 12 GB of RAM, 128 GB of storage. 50MP rear camera. Meron pa siyang 5,300 mAh battery, kaya pala mabigat. 35 watts fast charging. At meron pa siyang magical AI button dito sa gilid. Guys, pag pinrest mo tong AI button, click, lalabas na po itong mga shortcuts. Tapos pag hinold mo yan, lalabas si Google AI Lens para kahit ano, pwede mo siyang i-identify or tanong kay Google. By the way, 6K po ito madalas sa mall, pero sa e-commerce, 4,000 plus lang po siya. I cannot believe it. Guys, may link na sa baba. Tanong yan. Pero tanong, okay ba talaga siya? Sulit ba talaga siya? Let's find out. Please be you're watching Unbox Diaries. Ooh. Ito yung ginawa ko na guys. So, reverse please. Huh? Oh, sheesh. Grabe yung reverse na yun. Wait lang. I-reverse ka ba ng konti? Konti-konti ba? Okay. Para saan yun? Hindi ko alam. Okay, so ito yung box. Simpleng-simple lang. Walang specs sa likod and that's pretty much it. So, tingnan natin sa loob ha. Ang ganda ng color teal. Meron pa siya ibang color? Ito pa yung ibang color niya. Guys, this color is the ocean sign. Meron pa siya moonlight white at meron pa siya midnight black. But the color teal is so beautiful. Underneath, we're getting a signature pin. May mga papeles at yung kanyang transparent jelly case. Na square yung kanyang camera module. Meron pa tayong charger dito. 35 watts fast charging. At yung kanyang Type-C cable. Nice. Grabe, 4K lang to. I cannot believe the price is only 4,000 pesos. Pretty much anyone can buy this. Even a student can buy this. Para honor student ka na. Pero Sir Vince, paano kung bagsak ako? Kahit naka-honor ako. Mag-ITEL ka na. Later, sabi ko sa inyo kung bakit siya pang honor student. By the way, ito pala yung itsura ni Honor X6C. Sobrang sexy. Pag nahawakan mo, ang kinis. Parang balat ni Crush. Sexy and suabe. Ay, kadalasan pala, nasa 5K po to. Nagkakaroon na siya ng discount sa mga piling oras lang. Pero pag nakuha mo ito ng 4,800 lang, paldo ka na yan. Yan yung madalas ko makita sa Shopee. Now, the phone is not super big. 6.61 inches lang po siya. Pero, gosh, medyo may bigat siya. Well, syempre, 5,300 mAh po to. Pero napansin ko, madalas kasi kapag ganito kamura, usually, chuchu yung itsura ng phone at yung feels. But this one looks and feels very premium para po siyang iPhone device. Akala mo parang nasa 15K na po siya. No, really. Punta ka sa isang Honor store, hawakan mo siya, and you will notice the difference between sa mga ibang gumagawa ng cellphone like si Tecno, sila Infinix. Ibang-iba po yung Honor. Durability. Oops. Yes, very durable din kasi X series po to ni Honor. Well, Honor X9, Honor X7D, and now Honor XC. Sobrang tibay. Oops. Basag na. Bakit ko ginawa yun? Kasi nga gusto ko masira to para bigyan ko ng black color. Mas maganda yung black. Joke lang. Medyo may kapal din yung phone. Nasa taas yung SIM tray. Nasa ilalim naman yung headphone jack. Yun lang, isa lang po yung speaker niya. Down-firing speaker sa ilalim, which is okay na. Bakit apat yung nasa likod? Dalawa lang pala yung camera nito, no? Meron siyang dalawang camera, isang flash, tapos meron pa siyang extra dyan. Para lang mag siyang apat. Bakit niya ginawa yun? I think there's a major reason kung bakit apat yung kanyang camera sa likod. Pero dalawa lang dapat. Yung flash is para meron kang flashlight. So sinama na lang siya at mukha siyang camera module. Kasi magiging awkward na siya pag tinanggal mo yan. Kaya siya nalagyan ng ganyan. Yung pang-apat para may balance eh. Tama na yan. Din, sobrang corny na. Di mo lang nagigets kasi pang honor student lang ang jokes ko. Honor student ka ba? Actually guys, ako top 7 ako sa school, sa classroom namin. Pero 7 na kami. Pero tama na ang kalokohan. Ito pala yung kanyang itsura. Sa gilid, guys, power button, volume rocker sa right side. Tapos sa left side, meron siyang bagong button dito called the AI button. One click lang, may access ka na sa shortcuts sa loob ng cellphone mo. Lahat ng mga usual mong ginagamit like calculator, notes, screen recorder, my day, flashlight. Ayan guys, isang pindot lang.
may pang flashlight ka na. Pero hindi pa yung magic eh. Ito magic guys ha. Kapag hinold mo to, lalabas po si Google Lens, which will allow you to identify anything and ask Google about it. For example, hindi mo maintindihan tong text na Chinese na to. Hold mo lang yan, itutok nyo lang dun sa Chinese character. Tapos, boom, ita-translate niya para sa'yo. Ito pala ibig sabihin yun. Magic, hindi mo na kailangan ng translator, magbayad ng translator, hindi mo na kailangan mag-aral ng Chinese. All you need is a click of a button. Tapos, kung nag-Google Gemini ka rin at ChatGPT, madalas mo siyang ginagamit, pwede mo siyang i-add dito sa AI Mobile Assistant. Ayan no. Merong settings dito. Pwede ka mag-add ng gusto mo. Kailangan mo lang click mo yung Open Apps. Boom. ChatGPT, and there you go. This is very similar sa iPhone ko, iPhone 16 or 17 Pro Max na meron siyang action button dito sa side. Na ina-assign ko lagi sa ChatGPT para just in case na kailangan ko siya. May mga tanong ako agad na kailangan kong may sagot agad, isang button na lang. Hindi lang yun ang magic niya. Meron pa siyang magic portal dito kapag ka nag-knuckle circle ka. So ito yun na. Gagamitin mo yung knuckles, then may lalabas na ganyan. Ayun. Tapos pwede mo siya i-drag sa side. Okay, ayan. Then, you can drag it anywhere sa gilid, yung mga ganyan. Kung meron kang information, like a screenshot or text, na gusto mo i-copyhin sa email mo ng mas madali, kung medyo hassle po yung gawin dati sa mga cellphone, now, it's much easier kasi nga meron pa siyang parang drag and drop feature lang sa email mo. You just need to go to the place that you need to go, knuckle circle mo lang yan, tapos i-hold mo, drag and drop dito sa email, and mabubuo mo na ang napaka-sophisticated email body mo. By the way, dinouble-click ko ang power button. Na-activate yung flash. Guys, double-click to flash. Pwede rin pala yun. Tapos, meron na rin siyang Google Circle to search dito. Pag hinold mo yung home, tapos, hold mo lang yung bar sa ilalim, lalabas mo yung Google, tapos, i-circle mo lang kahit sa screen, and pwede mo na siya itanong kahit ano kay Google. Google Gemini will try to understand yung sinircle mong part dun sa screen. Very smart. Pang top 7 sa class. Tapos guys, kung hindi mo siya gagamitin for class, for school, for AI, pwede naman siya for entertainment. Guys, so kanyang screen, napakaganda at energy saving pa. 720p lang po to, energy saving. Matagal maubos ang battery. TFT screen lang po siya compared sa AMOLED na kumakain ng battery. Tapos 120Hz refresh rate na po to. Very smooth po yung galawan sa home screen. Sa Google Chrome, sa Facebook, napaka-smooth ng galawan. Well, it's not gonna blow you away, no, in terms of yung quality ng graphics, ng pictures, ng videos na makita mo sa screen. Pero ang importante, if kailangan mo talaga ng pangmatagalan, ito ang piliin mong cellphone. Kasi it saves a lot of power dahil underpowered lang po yung kanyang display. 720p lang po yan. But madalas naman kasi talaga nanonood tayo ng mga YouTube videos only at 480p, 720p. Bihira lang yung 1080p kasi nga malakas sa data. Kaya madalas ang nire-recommend ko sa mga tao na titipid dyan, hindi importante ang AMOLED. Hindi importante ang high resolution display kasi nga kumakain ng battery. For me, ang pinaka-importanting part ng isang cellphone ay battery. Kasi nga kapag wala kang power, hindi mo na magagamit yung cellphone mo. And this one has a lot of power, has a lot of battery. Mabilis na mag-charge, 35 watts fast charging din siya. Now sa games naman, it will not blow you away because yung kanyang processor ay Helio G81 lang po. Pero in terms of Mobile Legends, kayang-kaya naman niya. Naka-ultra nga tayo dito sa kanyang map eh. Naka-high frame rates. Huwag lang kayo mag-Genshin Impact talaga kasi nga medyo mahirapan talaga siya doon. Talagang low graphics lang po siya doon at mahirapan pa siya. Call of Duty kaya niya po mag-medium graphics at high frame rates. Very capable din po. I think this phone is very capable sa mga light gaming lang. Dahil sa camera naman, ito yung parang pinaka-forte talaga nitong phone na to. Siyempre, Honor is really good at its camera. Now, ang pinaka-gusto kay Honor is yung kanyang color. Yung color niya hindi OA. Hindi po siya super green, super black, and super shiny. Saktuhan lang po yung kanyang color profile. So para kung gusto mo ng professional look, you will get it here. Pero kung gusto mo talaga yung mga very shiny, very contrasty, very super high color, then go for it. Pero ito kasi guys, medyo edit mo pa siya na konti para mas mag-pop, mas lumakas yung dating. Yun yung nakikita ko dito. By the way, naka 15 megapixel rear camera pala to at a 2MP bokeh lens at meron pa siyang 5 megapixel selfie camera. And this is the selfie. Wow, may beauty rin siya. Ang kinis ng mukha ko, lumiit pa. Tapos hindi OA yung colors. Mga saktuhan lang po yung X series in terms of camera. Pero I'm glad na kayang-kaya po niya yung ganitong klaseng image quality for this kind of price point. Just don't expect too much, no? Kasi nga, syempre, kapag nanggaling ka na sa mga ganitong cellphone, this will be something na, mas maganda ba yung cellphone ko dyan? Yung mga ganun. Pero ito guys, for me, worth it na yan for this price of 4,000 plus or 5,000 pesos. If nakuha mo siya discounted sa Shopee, then go for it. Ito pa yung video niya. Video is only up to 1080p, 30 frames per second.
Hey guys, ito po yung ating selfie video and as you can see, may beautification na po siya. Hindi mo na mag-makeup. Fresh na fresh ka dito kasi nga kapag ka DSLR, medyo kitang-kita yung mga blemishes mo, yung mga imperfections sa mukha mo. Kamusta naman yung audio? Is it good? Is it great? Let me know guys in the comments below. Medyo close masyado sa mukha, no? Pero hopefully in the future or upgrade ka na sa Honor 400 series or 200 for a better selfie experience. At mukhang wala siyang stabilization sa video. Bummer. Medyo hindi siya gano'ng kalakas sa video part, pero for the price, okay na yun, ha? Now, the price of the Honor X6C SRP is 6,099 pesos for that 12 128. Meron pa siyang 12256 nasa 6,999 pesos. But if you can get it discounted sa Shopee for only 4,000 plus or 5,000 pesos, nako, sobrang sulit na yan. I'm telling you right now, you will never get an AI phone this affordable anywhere else. Pwede mo na siya check out right now. Ano sa tingin mo? Kung gusto maging honor student katulad ko, check out mo na yan. Actually, 40% jokes tayo dito. Gusto lang patagal ng video. Pero if you wanna see more reviews, unboxing just like this one, the Honor X6C, mag-subscribe ka lang. Hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. Ako pala si Vince and you're watching Unbox Diaries. Woohoo!